Magandang araw, magandang gabi mga katotoo. Ako ang inyong gabay sa labirit ng katotohanan. At ngayong gabi, araw at hapon, may isang kwento kaming bubusisiin na parang detective sa crime scene. Ang tanong, bakit biglang nawala si Congressman Rodante Marcoleta? Sa hearing na siya pa ang may pakana. At bakit nga ba parang pelikula ang laban niya sa social weather stations? Kung akala nyo ito'y simpleng chismis, magkakamali kayo dahil sa likod ng mga balitang ito, may mas malalim na usapin, politika, kapangyarihan at ang sining ng pagpapaniwala sa publiko. Kaya't maghanda na kayo dahil sa susunod na mga ilang minuto, dadalhin ko kayo sa kwentong puno ng plot twist, katotohanan at konting katatawanan. Tara na, simulan natin. Unang-una, balikan natin ang konteksto. Pebrero 4, 2025, nagsimula ang tinatawag na TRICOM Committee hearing sa Kamara. Ano ang layunin nito? Supposedly para busisiin ang disinformation, alam nyo na, fake news, trolls, at mga bagay na nagpapagulo sa isipan ng publiko. Pero mga kaibigan, sa unang araw pa lang, may plot twist na. Si Congressman Rodante Marcoleta mula sa Sagip Party List biglang nagtaas ng kamay. Hindi raw niya gustong limitahan ang usapan sa social media. Gusto niyang isama ang mga dyaryo at pasabog ito ang mga survey firms tulad ng SWS. Bakit? Dahil galit na galit siya na hindi siya kasama sa third quarter 2024 senatorial preference survey ng SWS. Excuse me po, hindi ko naman po pinagpipilitan na isama nila ako rito. Pero bakit number 36 ako sa resulta? Hindi po tama ito. Mga katotoo, parang script ng teleserye, di ba? Pero teka, bago tayo magmalaki ng konklusyon, tignan natin ang detalye. Ang SWS survey na yan, ginawa bago mag-file ng Certificates of Candidacy noong Oktubre 2024. May listahan sila ng 40 na pangalan, mga potensyal na kandidato, kilala man o hindi, pero si Marcoleta wala sa listahan at nang lumabas ang resulta, aba, number 36 pa siya. Oo, kung ako ang tatanungin, parang nanalo ka ang consolation prize sa raffle na hindi mo naman sinadyang salihan. Pero seryoso, bakit galit na galit si Marcoleta? Anong sinasabi niya tungkol sa SWS at bakit mahalaga itong usapin? Ngayon, pag-usapan natin ang SWS, ang Social Weather Stations. Mga kaibigan, ay hindi basta-basta nagpapakawala ng numero tulad ng manghuhula sa kanto. Sila ay may metodolohiya, siyentipiko, organisado at tinubok na ng panahon. Pero bago kayo mainip sa salitang metodolohiya, ipapaliwanag ko to na parang chika sa kapihan. Ang Senatorial Preference Survey ng SWS ay nagbibigay ng listahan ng mga pangalan sa respondents. Pero hindi lang basta listahan yan ha. Pinipili ang mga pangalang may potensyal na maging kandidato base sa diskusyon sa publiko, balita o dating performance. Kaya naman nung third quarter ng 2024, may 40 pangalan na listahan nila. Kasama ang mga usual suspects, mga senador, artista, at pati ang ilang grassroots leaders mula sa Makabayan Bloc. Dito na nga sumiklab ang issue. Si Marcoleta nagtaka kung bakit kasama ang mga leader ng Makabayan na sa kanyang opinyon, hindi naman daw kilala. Uy, congressman, baka naman kilala sila ng masa kahit hindi sila laging nasa primetime news. Pero sige ha, fair point. Kung hindi siya kasama sa listahan, bakit nga ba siya number 36 sa resulta? Ang sagot, ang SWS ay may tinatawag na write-in option. Kung gusto ng respondent na iboto ang isang hindi nasa listahan, pwede na nilang isulat. At iyon ang nangyari kay Marcoleta. May mga bumoto sa kanya kahit wala siya sa initial list. Pero sa halip na magpasalamat, galit siya. Bakit? Dahil daw manipulative ang survey. Ay, excuse me po. Mga katotoo, manipulative ba talaga? O baka naman ang tunay na issue ay ang ranking. Number 36, after all, ay hindi eksaktong podium finish. Ngayon, mga kaibigan, pag-usapan natin ang mas makatas na bahagi ng kwento. Ang politika, si Rodante Marcoleta ay hindi na bagong mukha sa laban. Kaya kasalukuyang tumatakbo para sa Senado sa ilalim ng PDP, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kung titignan natin,
Ang pinakabagong survey ng SWS mula March 15 to 2025, aba, number 24 na siya. Uy, hindi naman masama yan ha, Congressman. Pero teka, bakit parang mas malaki ang galit niya noong Pebrero kaysa sa kanyang pagpapasalamat ngayon? Ang sagot, mga katotoo, ay nasa laro ng persepsyon. Sa mundo ng politika, ang survey ay hindi lang numero. Ito'y armas. Kapag mataas ka sa survey, pwede mong sabihin, ako ang hinintay ng bayan. Kapag mababa ka naman, pwede mong sabihin, peke ang survey. At si Marcoleta sa kanyang diskurso ay parang gustong iugnay ang SWS sa mas malawak na naratibo ng disinformasyon. Pero heto ang tanong ha, kung totoo ang reklamo niya, bakit hindi siya dumalo sa hearing na siya pa ang nagpasimuno? Parang nawawala ang suspect sa sarili niyang krimen. Diba? Ang SWS handa na, nakaupo na, naghintay. Pero si Marcoleta, biglang absent. Ano ang nangyari? May sakit ba siya? May emergency? O baka naman, natanto niyang mas mahirap i-prove ang manipulative kapag nasa harap mo ang eksperto. Ngayon mga katotoo, lumayo tayo saglit sa personal na laban ni Marcoleta at tignan ang mas malaking larawan. Ang Tri-Committee hearing ay tungkol sa disinformation o sa madaling salita, ang mga kasinungalingan na kumakalat tulad ng virus. Pero ano nga ba ang disinformation? At paano naapektuhan ang usapang ito sa mga ganitong insidente? Ang totoo, ang reklamo ni Marcoleta ay hindi talaga tungkol sa fake news. Wala naman sinabi ng SWS na hindi totoo. Hindi nila sinabi si Marcoleta ay hindi kandidato, si Marcoleta ay walang laban, ginawa lang nila ay maglathala ng survey base sa kanilang metodolohiya. Pero sa kanyang galit, ipinapakita ni Marcoleta ang isang mahalagang punto. Sa politika, ang katotohanan ay madalas na binabaluktot para magkasya sa sariling agenda. Alam niyo mga kaibigan, kung ang lahat ng mababang ranking sa survey tatawaging disinformation, edi sana lahat ng kandidato ay nagre-reklamo na. Pero seryoso ha, ang ganitong diskurso ay nagpapakita kung paano ginagamit ang salitang fake news bilang sandata. Hindi para labanan ng kasinungalingan, kundi para iwasan ang hindi kanais-nais na katotohanan. At dito rin natin nakikita ang ironiya. Si Marcoleta, na dating ng hamon ng Philippine Coast Guard spokesperson dahil daw tinawag siyang traitor na hindi naman nangyari, ay muling naglalaro ng parehong baraha, akusasyon, galit at pag-ugnay sa mas malaking konspirasyon. Pero ang tanong, sino ang tunay na nagtatanggol sa katotohanan dito? Ngayon mga katotoo, pag-usapan natin kayo, ang publiko. Dahil sa huli, kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga survey na ito. Ang SWS, Pulse Asia, at iba pang mga survey firms ay hindi lang naglalaro ng numero para magpasaya ng mga politiko. Sila ay nagtatangkang kunin ang pulso ng bayan. Ano ang iniisip nila, sino ang gusto natin, at bakit. Pero aminin natin, minsan nakakalito ang surveys. May mga nagsasabing bakit ibang resulta ng SWS sa Pulse Asia o kaya bakit hindi ako natanong. Kaya naman mahalaga maunawaan natin kung paano gumagana ang mga ito. Ang survey ay hindi perfecto, pero ito ay snapshot, hindi buong pelikula. At tulad ng anumang snapshot, pwede itong magbago depende sa anggulo, sa liwanag at sa oras. Si Marcoleta mga kababayan sa kanyang reklamo ay nagbigay diin sa isang mahalagang punto. Ang survey ay may kapangyarihan, pwede itong magdikta ng naratibo, magbigay ng momentum sa kandidato o kaya magpabagsak sa moral ng iba. Pero ang tanong, dapat ba natin sisihin ang SWS kung mababa ang ranking natin? O dapat ba natin tanungin ang sarili? Bakit hindi natin nakuha ang loob ng masa? Mga katotoo, ang tunay na laban ay hindi sa survey, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Ang numero ay gabay, pero ang boton ang magpapasya. At dito nga natin tinatapos ang ating ilang minutong paglalakbay. Ano ang natutunan natin sa kwento ni Marcoleta at ng SWS? Una, ang katotohanan ay hindi laging maginhawa. Minsan masakit, minsan nakakagalit. Pero ang pagtakas sa katotohanan tulad ng pag-absent sa hearing ay hindi solusyon. Pangalawa, ang survey ay hindi Diyos na dapat sambahin o demonyo na dapat sisihin. Sila ay kasangkapan. Mahalaga para hindi perfecto. At pangatlo, sa mundo ng politika, ang laban ay hindi lang sa numero, kundi sa tiwala. Si Marcoleta sa kanyang galing ay nagpakita ng isang bagay. Ang bawat politiko ay gustong marinig ang kanilang pangalan sa tuktok. Pero ang tunay na tanong ay paano mo kukunin ang puso ng bayan. Kaya't mga katotoo, habang papalapit ang eleksyon, buksan natin ang ating mga mata at isipan. Huwag tayong magpadala sa galit o sa ingay. Tanungin natin,
ano ang totoo, sino ang totoo, at sa huli, sino ang nararapat. Hanggang sa muli, ako ang inyong gabay sa katotohanan. Magandang gabi, magandang araw, at mag-iingat tayo lagi.